Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una at higit sa lahat, ating iaalay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Mga kagabay, alam naman natin na ang unang pangunahing kautusan ng ating Panginoon ay ang mahalin ang Diyos, una at higit sa lahat, buong puso, buong kaluluwa, at buong buhay. Pangalawa, ibigin ang kapwa katulad ng pag-ibig sa sarili. Sa madaling salita, pag-ibig ang pundasyon ng ating pagkatao. Narito tayo hindi para sa ating mga sarili lamang. Nabubuhay tayo hindi para sa ating mga sarili lamang. Nabubuhay tayo para sa isa't isa. Magtutulungan tayo, gagawa tayo ng mabuti sa nangangailangan. Alam nyo, may isang pangyayari. Ito ay tungkol sa mag-asawa na ang lalaki ay mata pobre, hindi marunong makilubilo sa mga mahirap, masunod sa mga mahirap. Ang lagi lamang na kasamo o kabanding-banding ay ang kapwa mayaman. Sa lungat naman, taliwas naman ang pag-uugali ng kanyang asawa. Napakabait, napakamatulungin sa kapitbahay, sa kapwa, sa mga kaibigan, kahit sa mga hindi kakilala. Isang umaga, itong mayamang lalaki, itong mayamang negosyante nito, sumakay sa kanyang kotse. At ayun, banayad na nagpatakbo. Subalit, isang umaharurot na taxi ang nagmamadali ang biglang sumalpok sa kotse ng mayamang negosyante sa pole. At sa sino mang makakakita ng aksidente, isa lamang ang masasabi. Kung sino man, kung ilan man ang nasa loob ng kotse niyan, tudas lahat, patay lahat. Kinabukasan, lumabas sa lahat ng pahayagan, halos lahat ng pahayagan, magiging sa radyo ang pangyayari, sapagkat kilalang kilala ang negosyante, mayaman. At dahil dito, dumating sa nabiyuda, ang mga sulat, ang mga tawag, tulad ng, Mari, ano bang maitulong namin? Mari, naku, napakabait mo, bakit sa asawa mo pa nangyari? Bakit nangyari ito sa iyo na ikaw ngayon ay magdusa dahil sa pagkawala ng asawa mo, dahil sa pagkamatay ng asawa mo? Halos araw-araw ito. At ang lahat ng mga sulat na ito na pumupuri sa kabaitan, nag-aalok ng tulong sa biyuda, ay ibinigay ng biyuda sa kanyang asawa na ng mga sandaling yun ay nagpapagamot sa isang tagong pagamutan. Dahil nung nangyari pala ng mga panahon yan na nangyari ang aksidente, nagkataon na ang misis na ito ay nasa harapan ng kanyang altar, sapagkat napakabait ng misis na ito. Napakabait. Walang masasabi ang sino man. Ngayon, marahil sa panalangin ng mabait na asawang ito, milagrong nakaligtas yung kanyang asawa. Ngunit, ito nga, dahil ayon sa na aksidente ng panahon na yun,
nakapagsalita pa siya at sinabi niya doon sa tumulong sa kanya na dalhin siya sa isang tagong pagamutan. Sapagkat naisip ng negosyante na mamatay na siya, masama pa rin siya. Kaya sabi niya, sa una daw pagkakataon, nabanggit niya ang salitang Diyos ko, tulungan mo ako. Diyos ko, bigyan mo pa ako ng pagkakataon upang ako ay magbabago. Sapagkat noong mga panahon na tinanggap ng kanyang misis ang mga mensahe ng mga kakilala, narinig niya ang mga papuri sa kanyang asawa, hindi man lamang siya nabanggit. Ang turing sa kanya, patay na talaga siya. Walang nagsasabing sayang at namatay ang asawa kong wala ni isa ayon sa pangyayari. Kaya lahat ng masulat, telegrama, email o anuman yun na mensahe at lahat ng mga personal na dalaw na saksihan ng negosyante. At siya ay nagpapasalamat sa mga kabutihang nagawa ng kanyang asawa sa kapwa. Sa mga pagtulong ng kanyang asawa sa mga nangangailangan at kahit sa hindi mga nangangailangan. Napakabait ng kanyang misis. Kaya simula ng araw na yon, nang siya ay na-aksidente at siya ay nagkaroon ng malay, naisip niya ang kanyang malaking pagkakamali. Kaya ayon sa kanya, katulong ang kanyang misis, sila ay nananalangin na bigyan pa siya ng kahit na gaano kadali ng kanyang buhay, pansamantala lamang upang siya ay magbabago. At dito nga, nangyari nga, nang siya ay lubusang gumaling, nang siya ay lumabas, isa-isa nang pinuntahan yung mga kakilala ng kanyang misis na dati hindi niya pinapansin. Humingi siya ng pamanin, humingi siya ng tawad, nagbibigay siya ng tulong. Sa madaling salita, malaki ang kanyang pagbabago. Ika nga, complete reformation, complete transformation. Nadadala sa ng kabaitan at kabutihan ng kanyang asawa. Pinagsisihan niya ang kanyang mga nagagawang mga kasalanan. At yung kanyang negosyo nagiging bukas para sa mga mahihirap na nangangailangan ng hanap buhay. Tinutulungan nila upang makapagtrabaho doon. At yung mga mahirap, yung sa kanilang mga kapitbahay na minsan halos wala nang makain, halos wala nang magamit sa pag-aaral, ito ay kanyang pinupuntahan tulad ng ginagawa ng kanyang asawa. Napakaganda ng kanyang pagbabago. Mga kagabay, ang pangyayaring ito, maaring totoo o maaring hindi. Subalit, sabi nga doon sa nagkwento sa akin, talagang nangyayari ito. Maaring nga lang na mayroong mga dagdag na mga rekado para magaganda ang pangyayari. Subalit, ito ay katotohanan. At ito ay isang aral kung gaano mabiyaya ang isang mabuti, isang matulungin, at isang mabait na tao.